Good morning, Philippines! Hello, world! Andito na naman ang inyong lingkod, Maharo TV! Guys, may bago na naman po tayong istorya ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please, pindutin nyo na po ang subscribe button at ang bell icon para lagi po kayong updated sa tuwing may bago po tayong videos. Magandang hapon po sa lahat. Lalong-lalo ka na po, Miss Maharot. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Betty. 60 years old at 16 years ng balo. May 3 akong anak na may kanya-kanya ng mga pamilya. Nabubuhay ako sa karinderyang iniwan sa akin ng aking asawa. Simula nung mawala ang aking asawa, ay ako na ang nagpapatakbo o sabihin na lang natin na wala akong ibang katuwang kundi ako lang. Pwera sa pinapasahod kong iilang tao dahil ang mga magagaling kong anak ay hindi man lang nila maisipan na tulungan ako sa pagtitinda para makapagpahinga man lang sana ako kahit minsan lang sa isang linggo. Sa aking edad ay nanatili akong katamtaman ng katawan. Hindi ako tumaba simula nung mamatay ang aking mapagmahal na asawa. Siguro dahil sa mga obligasyon na iniwan nito sa akin. Nag-iba ang takbo ng aking buhay simula nung makilala ko si Mario. Ipinasok siya ng dati kong tauhan sa aking karinderya. Matangkad si Mario. Medyo kulot ang mahabang buhok nito na siyang nagpaakit sa akin. Nasa 21 na ang edad nito mula sa probinsya ng Ilocos. Mabait at mapagkakatiwala ang bata si Mario. Isa rin sa nagustuhan ko sa kanya ay parang tinuturing niya akong barkada. At lagi kaming nagkakabiruan. Minsan pa'y napabiro siya sa akin na kung mag-aasawa daw siya ay yung kagaya kong maganda at masipag sa hanap buhay na siyang nagdulot sa akin ng kakaibang interes para mas mapabuti pa ang aming pagkakaibigan. Ngunit nung minsang nagdiwang ng kaarawan si Mario ay ipinaghanda ko siya. Gaya ng iba kong mga naging tauhan, ako ang gumagastos sa lahat para na rin sa pasasalamat sa mabuting serbisyo sa akin. Kahit papaano ay masuklian ko sila sa maliit na bagay lang. Hindi nawawalang inuman, kunti lang ang nagpunta. Halos kami-kami lang din ng mga kasamahan ko sa bahay. Bale, 4 lang kami noon. Yung ibang kapitbahay ko ay nahihiya sa akin dahil siguro ayaw kong makipagplastikan sa mga tao. Pero ganun pa man, marami pa rin akong kaibigan. Pero ilag na lumapit sa bahay ko sa tuwing may okasyon. Sumasabay rin naman ako sa inuman pero konti lang. At pagkatapos ng kasiyahan, ay nagligpit na kami ng aming mga kalat. Napapansin ko noon si Mario na panay ang sulyap sa akin. Minsan pa ay nahuli ko itong nakatitig sa akin. Sanhi ng aking pagkailang dito. Umuwi na rin ang dati kong katulong na nagpunta para pasyalan ang kaibigan na may kaarawan. Yung isang babaeng katulong ko sa bahay ay umuwi na din. Hindi kasi siya stay in. Kaya sa madaling sabi, ay kami lang ang tao ni Mario sa bahay ko. Pero may mga kwarto naman na bakante. Aakyat na sana ako nang tawagin ako ni Mario.
kaya napalingon ako dito. Inilapit niya sa akin ang isang basong alak para daw masarap ang tulog ko. Medyo hilo na nga ako noon, kaya agad naman niya ako napapayag dahil huling baso na rin naman iyon. Ngunit pagkatapos kong itungga, ay nabigla ako nang agad niya akong sunggaban ng tuka na hindi ko akalain na gagawin niya sa akin iyon. Pagkahiwalay ng aming bibig, ay naibaba ko ang aking mukha dahil nahiya ako sa ginawa nito. Matanda na ako at gurang na akong tawagin ng iba. Ngunit hindi ganon ang ipinadama sa akin ni Mario. Muli niya akong tinuka habang hawak ang aking mukha. Nagpatuloy ang tukaan namin hanggang sa loob ng aking silid. Ramdam ko ang pagkasabik niya sa tawag ng laman at ganon din naman ako. Wala akong ginawa kundi ang suklian ang bawat galaw nito. Parang hindi siya nandidiri sa agwat ng aming edad, kaya nagustuhan ko ang ginagawa nito. Napayungol siya nang madapo sa aking. Ilang taon na rin akong hindi nakakaranas ng ganito. Nagkakanobyo din naman ako noon, simula nung mamatay ang aking asawa. Ngunit bago pa nila ako ganunin, ay may mga hinihingi muna ang mga ito. Hanggang sa naramdaman ko na lang na pumasok ang kanyang bumalik sa aking isip ang mga tagpong nasa 20 at 30 pa lang ako, na araw-araw akong ginaganon ng aking asawa. Ako na yatang pinakamaswerteng babae dahil ang ibang babae noon ay hanggang paghanga lang sila sa aking asawa. Napabalik ako sa aking ulirat nang hindi ko mapigilang mapayungol kasabay din ng pagyungol ni Mario. Hindi ko inintindi ang pawis at hiyawan namin dahil sa halos bukas na ang pintuan. Sa loob na rin niya itong di okay, lahat ng gusto niya. Nakita kong nakapikit ito habang kagatlabi sa ginagawa niya. Pinagmasdan ko ang buong kabuuan nito at napahawak na lang ako sa akin. Na may kirot, parang nalapnos yata ang aking. Hindi ko mapigilan ang matuwa dahil nadiligan na naman ang aking. Kinabukasan, akala ko ay magkakailangan kami ni Mario. Ngunit iba ang kanyang ipinakita sa akin. Nagulat na lang ako nung bigla niya akong tukain paglabas ko mula sa palikuran. Kaya hindi ako nakapagsalita. Hinawakan nito ang aking kamay at ipinahawak ang kanyang harapan, na kung saan naroon ang kanyang. Napangisi na lang ako dito at napahiling. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sige na. Sabi nito sa akin sabay nguso. Napatitig ako dito na may pagkahalong pagkalito. Kaya walang sabi-sabi ay hinila ako nito sa tabi ng ref at doon inulit ang gusto nitong mangyari. Hindi ko mapigilan na hindi ko gustuhin ang ginagawa ng binata. Kaya simula noon ay nagpatuloy pa ang nagdadarang gabi namin ni Mario. Napag-alaman ko rin na may mga naging karelasyon na rin siya sa probinsya nila na kagaya ko. Ngunit tapat na umamin sa akin si Mario na hindi daw siya interesado sa mga dalaga dahil hindi raw ito nagdadarang sa kagaya niyang edad. At ayaw din niyang makabuntis dahil bata pa siya at may pangarap pa sa buhay. Nagpapasalamat ako kay Mario dahil binuhay niyang aking bulaklak na ngayon ay nanariwan na uli dahil sa gabi-gabi niyang binabasbasan. Wakas.